na lang. Kasi bakit? Gawin ko tong remembrance. Ano? Ikot. Muna, remembrance. Yan. Kita-kita, ang dami nyo. Ang dami na. Malapit na. Okay. Nakapag-greet na ako ng good afternoon, no? Oh. Sa mga hindi makikita o hindi makita diyan, pupunta lang diyan kayo mamaya sa gitna at mag-greet. Hi. Shout out sa aking mga mahal dyan sa buhay sa probinsya at maging sa labas ng bansa, no? So ngayon ako kasunod na speaker. Mabilisan lang tayo. Dati-dati, ang oras ko 1.5 hour. Ngayon, half hour na lang. Sabi niyo ba, mabuti naman. Kasi, baka mamaya tagalan mo. No? Tango lang kami dito, pero hindi mo lang alam kung anong nasa isipan namin. Tama? Kasi iba ito mga tango, yes sir, yes sir, yes sir. Pero nasa isipan, anong oras mo pa kami? Tama? Kasi, gutom na. Tama? Lahat ba? Kumain na, hindi pa? Pareho tayo. Kaya i-close ko muna to. Silaw eh. No? Kanina, habang ako'y nakatayo diyan sa likod, ang dami nang inantok. No? Nag-observe lang ako. Pero tingnan natin ngayon, pagdating sa part ko, kung mayroon pang naantokin. Wala na? Sabi ni ba? Kalami. Kalami, way antok. Pag sabi ng kalami, salitang Thailander yan. Yan. Dami nyo, no? Welcome po sa inyo lahat dito sa Amipa Pidos, ha? Buti hindi kayo sumasali dyan sa mga gulo. Wala kayo sumali, no? Yung mga gulo-gulo ngayon, grabe, no? Ang sa atin, ipag-pray na lang natin kung anong mangyari dyan sa mga gulo ngayon. Huwag na tayong sumali. Yung mga politics, ano yan, no? Bakit? Madidistract lang kayo, no? Kasi yan sa mag-bothered sa inyo, na baka mamaya, biglang nag-people's power, tapos sa halip na pupunta ka sa agency, pipirma ng kontrata, tapos doon ka na rin sa iwasan mo yung pasyo. Ibagsak! Kahit, huwag na, no? O, halimbawa lang, huwag naman sana. Yan ang panalangin namin. Halimbawa may people's power, sasali pa ba kayo? Huwag na. Huwag nyo nang, no? Pakialaman, huwag na kayo sumabak. Bakit? Mag-abroad kayo eh. Consented na lang sa labas ng bansa. Tama? Para hindi kadami ang pamilya, bakit? Pagkatapos ng eleksyon, mawawala din yan. Yung gulo at ang ingay. No? Mawawala din yan. Hayaan nyo na lang. Pag-pray na lang natin. Okay. Ang importante, mahalaga. Nandito kayo at nandito rin ako. Okay? Okay. Ready lang, ha? Dito, after kumagtok, dapat may natutunan ka. Dapat, pag may nagtanong sa inyo, may isagot kayo. Dapat, kung ako ang nag-exam, may isagot kayo sa exam ko. Bakit? Pag hindi ka nakapagsagot doon, so mga questions ko, no, bagsak ka. Kasi wala ka natutunan. Tama? Pag bagsak ka, wala kang Pidos certificate. Papayag ba kayo? Ha? Hindi! Siyempre! Kaya dapat, sa napaka-iksi ko ng oras, bigyan niyo ng laga. Bakit? Ito ay para sa inyo. Magpakilala na ako. Gusto nyo malaman pangalan ko? May ballpen. Try nyo kung may sulat yung pangalan ko. Okay. Sulat nyo. Okay, ito, pangalan ko, Bilawin, Mrs. Sam Carabao, sa Tagwag-Sadya na Amipa Ipidos, Manuel History. Nandito rin po kayo ng mga nagtatanong, Mrs. Sam, ba't kinilito nandito kami dahil sa napaka mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa ating pagbabalik. Naisulat, hindi? Bakit? Mabilis na ako magsalita, mabagal. Mabilis? Ma'am, magtatanong lang ako sa iyo. Sagot agad. Ma'am, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Nahihing sumagot eh, no? Ma'am, natatanong naman ako, di ba ma'am? Anong gusto ma'am? Ikaw ma'am, mabilisan o matagalan po? Ma'am,
Mabilis. Sabi ni Ma'am, mabilisan. Kasi pag mabilis kang makarating. Tama? Makauwi ng bahay. Tama? Pero, ang sagot ng isa dito nung nakaraang linggo, sabi ko, sabi niya sa akin, gusto ko, matagalan. Tama! Kasi pag matagalan, talagang feel na feel mo. Tama? Kung ano nangyayari sa iyo sa pidos ngayon, at talagang marami kang matutunan. Tama? May sinabi ba ako masama? Wala. Di ba wala naman? Kasi iba, mapag-isip ng masama. Yan. Kaya dapat, concentrate. O, tingnan nyo. Halos lahat ngayon, nakangiti. No? Sarap no? Pag umagtok na, walang naka, no? Yan. Si Ma'am, oh. Tingnan nyo. Lagi nakangiti. Pagpasok pa kanina, nakangiti na. Pangalan ko, Mr. Sam. Yan. Sa probinsya, ang pangalan ko, Samuel. Nung pumunta ako na Manila, sabi ko, mas maganda siguro, kunting level up naman. Kaya, sa halip ng Samuel, ginawa kong Sam. Ayos ba, Ma'am? Ayos ba? Okay. Ma'am, ikaw anong pangalan mo, Ma'am? Ha? Maribel. Ang ganda ng pangalan na. Maribel. Okay. Sam Carbajosa. Okay. Mr. Sam, bakit ka nandito? Nandito ako. Just in case of emergency. Ang pag-usapan natin is more on realities. Kamusta yung excitement ninyo na nandito kanina kay Ma'am Sandra Lynn? Okay ba ang excitement? Nasa 100% ba? Nasa 100% naman? Kasi, sabi ni iba dyan, wow, habang nakaupo dyan, lalo na paggrupo, pare, pag naka-certificate na tayo, pare, wow, sarap ng buhay natin, siguro na araw, alis na tayo, pare. Diba? Diba? Tama? Alis ka na. No? Kaya, yan. Pag may certificate na, ang bilis, no? Ilang oras lang, may certificate na. Swerte nyo. Si Ma'am Sandra Lynn ang speaker doon sa module. Kung ako, 6 hours. Bakit? Yan ang sabi ng UWA. Dapat ma-implement yung 6 hours, no? Doon sa module na yun. Kaya lang, sa ibang pidos, doon sa pinaglilitsyoran ko, 6 hours talaga. Signatory din ako ng certificate doon eh. Accredited din ako ng UWA as facilitator. Kaya dito ibang part ko, welfare assistance just in case of emergency. Swerte nyo, dito maraming speaker, may is, wala pa nga, ayun, pag-ibig, mayroon ka rin na? Wala. PhilHealth, wala? Wala po. Kung nandito, abutin ka ng alas 6. No? Swerte nyo dito, maraming speaker, kaya kung isa lang ang speaker, si Ma'am Sandra Lynn, abutin ka ng alas 6 kasi i-implement yung 6 hours. No? I-implement yun. Swerte nyo. Kaya dito, alas 3 pa lang, magka-uwi na kayo. Tama? Ayos ba? Wow! Sabi ko ba? Wow! Maraming salamat. Makakain na rin tayo. Okay. Gutom na! Tama? Di ba kayo pinagkain talaga? Hindi? Okay. Sana yung 100% mamaya, pagdating o pagkatapos ng part ko, lahat na nasa isipan, naramdaman mo na 100%, sana hanggang sa pagkatapos ko, manatili na sa 100% ang excitement mo. Mr. Sam, bakit, Meg? Ano meron sa'yo? Magtatanong lang ako mamaya. Ilang katanungan lang at pag tinamaan ka, magbabawas ako ng 20% sa'yo. Bawat may nangyari sa'yo. Iyan ay naayon sa batas. Malalaman niyo mamaya. O, magtatanong lang. Sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. 8 lang ang ex-abroad. Sino ang mga first-timers tayo sa mga kamay? 9. Yung hindi tumaas ang mga kamay, ano kayo? Sabi ni ba? Illegal growth here. Sabi na ba? Pakialam ko sa'yo. Okay! Sino mas marami? First-timer, ex-abroad? First-timer. Okay. Magtatanong lang. Ex-abroad. Isigaw nyo, kahit kukunti kayo, mga first-timers ang dami, isigaw nyo yung pinakamalakas yung sagot sa akin. Parinig nyo sa kanila, kunti pala kayo ha. Okay, tingnan natin. Ex-abroad, yung totoong buhay OFW. Masarap buhay OFW, hindi? Masarap! Ilan ang sumagot? Ilan ang masarap? Dalawa. Yung hindi, ulitin ko. Sagot, yung totoo. Hindi lang yung nangyari sa'yo, nangyari sa iba. Araw-araw. Masarap ang pagiging buhay OFW, hindi?
Ito na, nagsabi ng totoo. Ang sagot, hindi. Hindi. Sabi ng mga first timers, ha? Si ma'am, isa na lang ang sumagot na masarap. Ipinagtanggol niya. Ma'am, ilang taon ka sa labas ng bansa? 14 years. Saan bansa ka? Oh, magtatanong ako. Sinong ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Wala, 15 years. Si ma'am, 14 years. Tama? Ma'am, may naging karanasan ka na ba na maganda? Magandang karanasan sa labas ng bansa? Meron? Ha, ma'am? Nakapag-ipon? Sagot? Opo. Okay, mabuti naman. Nakabili naman po ng lupa. Wow! Ano pa, ma'am? Ano pa? Tricycle po. Tricycle. Ma'am, may asawa ka pa? Wala po. Masarap! Pero may anak ka na? Opo. Ilan? Po ako para Ilan? sa- Tanong, ilan ang anak mo? Tatlo po. Walang asawa? Meron na po eh. No? Ang pag-alis mo? 24, ang anak ko ay 24, 19, and 14 years. Oo. So, wala na kayo nun. Wala na po, 15 years. So ngayon mayroon na naman ulit. Wala na po. Wala rin. Masarap yung buhay OFW Yes po. na may anak ka, nung umalis ka, wala kang asawa. Noong nakaraan, nagtanong ako sa kabila, Ma'am, pang ilang balik mo na? Sabi niya sa akin, sir, pang-apat na. Sabi ko, may asawa ka pa ba? Ang sagot sa akin, sir, malapit na. Malapit na. Bakit? Kadalasan, mga OFWs, broken families. Tama? Ma'am, okay lang sa'yo. Hindi, okay lang sa'yo. Balay na kami. Ay, wala na kayo. Mabuti naman, nakapag-decide ka na talaga. hindi ka na uulit pa. Okay, 14 years! Ngayon, ma'am, nung magpidos ka noon, nakita mo ba ako nung sa pinagpidosan na? Hindi po. Hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. Wala ako doon. Kaya hindi mo ako nakita doon. Nakita mo lang ako. Kasi andito ako ngayon. Tama? Okay. Kung ipaliwanag ko kung bakit ang sagot ng mga ex-abroad, hindi. No? Kung isa-isahin ko, maniwala kayo o hindi, lalo sa mga first-timers, pag tinanong ko, nakaranas ka na ba bang ng mahirap, hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit na buhay, pero sobrang sarap naman. Nung sinabi sa akin, hindi pa po. Nung tinanong ko, ma'am, gusto mong maranasan? Maranasan mo lang yan pag nakakaalis ka na. So sana sa inyong pag-alis, kung may asawa ka man, sana kayo pa rin ang asawa mo. No? Baka uling araw, darating, no? Na may tatawag sa akin, sir, ang nireklamo, yung asawa pang babae. No? Kasi bakit? Hindi daw siya pinapadalhan. Dapat, babae ang magrereklamo sa asawang lalaki. Tama. Hindi yung lalaki magrereklamo. Kung tinanong ko, bakit sir, anong trabaho mo dyan? Sir, tagabantay ng anak namin. Hindi ka na pinapadalhan, hindi na po. Bakit? Ano? Dito lang po ako. Yung pala nalaman ko lasinggo. Doon pinapadala sa kanyang magulang sa kanyang asawa. So good luck sa inyo mga OFWs na nandito ngayon. Magtatanong lang ako. Ready ha? Ihanda yung puso. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Sige nga. Titingnan natin. Sana hindi magkabawasan ng excitement. Kasi lahat super excited. Pag nasa pitos na, no? Super excited. Lalo na pag isang grupo, tuwang-tuwa, pag-uwi. Ha, pare? Jamming tayo, distributing na tayo pare. No? Tapos nung nalaman ko lang, sa may silang, galing silang Cavite. Kinabukasan pa alis, ngayong gabi, nagdespedida. Nasa lubong ko, dumikit sa poste. Kasi, sa lasing, umuwi, lasing. Nakamotor, yung Aerox na motor dumikit sa poste, pati siya dumikit. Huwag niyong gawin, dapat paghandaan niyo na mabuti.
may yung pag-alis niya. Magtatanong na, sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Tayo sa mga kamay, nakapag-sign na. Nakapag-sign na. O, konti lang. Wala pa sa sabon. Concentrate. Concentrate. Batas ang pag-usapan natin ngayon, guys. Batas. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi niya ba? Ha? Sabi niya ng kontrata. Ranking kami, hindi pa. No? Problema hindi. Problema. Normal lang. Kung ikaw ay hindi nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, bawas na ang excitement mo ng 20%. Ang natira is 80%. Diba? Dami niya natutunan dito kanina. Pag ako nag-lecture dito, iisa-isahin ko yan, marami kayong madidiscovery doon. No? Hindi mo ba alam yung mga iba-ibang pinagbabawal pagdating sa labas ng masa? Kaya hindi madali ang pagiging buhay OFW. Lalo na ngayon, nung magtanong ako, sino ang kapag-sign na kontrata? May tumaas, mayroong hindi. Mas marami ang hindi tumaas na kamay kasi hindi pa nakapag-sign ng kontrata. Dapat nakapag-sign ka ng kontrata bago magpidos. Tama? Then after magpidos, dapat bilang na lang ang araw mo, makakaalis ka na. Bakit? Mula nag-apply at nabisa ng isang OFW, 60 to 90 days prior, dapat wala na siya sa Pilipinas. Anong ibig sabihin ng 60 to 90 days? 2 buwan hanggang 3 buwan, no? Dapat wala ka na sa Pilipinas at dapat wala ka na ngayon sa iyong inuupuan. Sabi ng iba dyan, bunga, problema hindi. Problema. Normal lang yan. May ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Yung inaasam-asam mo na ganito ang mangyari sa'yo. Bawas na naman ng 20%, ang natira is 60%. At dapat, bakit ka makaalis? Kasi, hindi ka na nakapag-sign ng kontrata, nakapagpidos. Ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang magiging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, patay tayo. Bakit sa amin? Sobrang laki. Normal lang yun. May ibig sabihin, bawas na naman ng 20% ang excitement mo. Kaya, ang natira sa excitement mo is 40% na lang. Tama? Sabi ni iba, Hari, ikaw, ganun din ba? Equivalent of 1 month salary din ba? Magtatanong lang ako. Isigaw niyo, tuloy hindi. Mahina, tuloy hindi. Sa pa! Tuloy! Tingnan natin kung hindi mabawasan. Dapat equivalent of 1 month salary at dapat may kaukulang resibo. Sabing iba dyan, ha? Resibo. Bakit kami wala? Normal lang yun. Ang ibig sabihin, another 20% naman ang mababawa sa'yo. Ang natira is 20%. At pag nagbayad, saan lugar? Jollibee, Chowking, sa McDo, Max, Mall, Hotel, o Restaurant. Wala sa nabanggit kung na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, ha? Agency. Normal lang yun. Pag nangyari sa'yo, another 20%, may ibig sabihin, ubos na ang excitement mo. Ano, basta? Okay lang? Okay lang? Okay lang? Hindi na okay. Pero ang tanong ko, tuloy o hindi? Tuloy! Sigurado? Yes! Sabi ni ko ba dyan, sini ko yung tabi. Tuloy ka pa ba? Hindi ko yung tinatakot. Bakit? Anong batas? Ang dalawang batas ng Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Mr. Sean, bakit alam mo? Yan ang trabaho ko. Mula noon. No?
Tuloy! Tuloy! Kaya, kung nangyari sa'yo, dapat, alam mo na kung ano dapat gawin mo. Nangyari man sa'yo, i-inform mo ng agency. Baka mamaya, ginamit lang pangalan ng agency mo. Tama? Tapos, di ba? Ginamit ang pangalan ng agency mo. Ang purpose lang, kumita lang. No? Marami hanggang ngayon. Mr. Sam, gaano ka totoo? Last week, 168,000 bawat isa kinuha ng OFW. 20 sila mga taga-Ragbo at taga-Batangas. Sumunod na week, tumawag sa akin 35,000 each. No? Ingat po. Mr. Sam, alam na alam mo yun. Opo. Si Kernel, hinuli namin, year 2005. Dinali, 150 OFWs. Magkano ang kinuha? 150,000 each. Mga fresh graduate ng mga nurses at sa mga seafarers. Girinap ang opportunity sa puntang Canada para lang makapagtrabaho. Kumita ng 100,000 pero hindi naman natuloy. No? Mga underboard na mga seafarers at sa mga nurses. Papuntang Canada as housekeeping. Sana, ni isa wag mangyayari sa'yo. I-inform mo inyong agency para hindi sila magka-problema. Madadamay. Bakit? Violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Ingat, guys. Ingat. Kaya, no? Sana wag nangyayari sa Kernel. Actually, si Kernel, binalik naman natin. Niyabangan lang ako eh. I'm a retired Kernel, tumutulong daw siya. Nung kinamayan ko, I'm a columnist, reporter, Mr. Kernel. Nung sinabi ko, namutla. Sabi ko, balik mo na lang ng pera, Kernel. Wala kang lusot dito. Wala kang ligtas. Ibinalik ang pera. In short, at least, masaya yung mga OFWs. Ingat. Dati, pag may nangyayari sa labas ng bansa, lagi naka-live yan. No? Pag sinabi, sa labas ng bansa, pati sa Pilipinas, lagi naka-live yan sa akin. Pag sinabi, mura sa Masrumati, ito si Bapata 141, ang wala si Pirat, may tulong ka, 50,000 watts. DWI-0. Sa isang radio, pag sinabi mula sa Manila, ito ang RH News, Sally Garbosa, ang naglilingkod sa pagbabalita. Walang iba, ako rin po yun. Sa isang dyaryo, ako si Kagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng Bayan. At least nakita niyo yung personal, no? Kaya nagtaka kayo kanina, parang tanod siya, pero iba naman. Parang tanod siya, pero iba sa buhok, no? Maganda sa buhok, no? Maganda ba ang boses mo? Maganda bang boses mo? Maganda naman. Okay, isang sagot na isa dito nung nakaraan, ay hindi. Sabi sa akin, bakit ma'am hindi? Sabi niya, ang pangit mo eh. Pero may kasabihan ako, kung sino pa ang pinakamaganda, siya pa ang tagapagtango ko. Biglang sumugot, eh bakit? Wala naman sa mukha yan eh. Nung tinanong ko ma'am sa akin, ang sagot sa akin, sir, sa performance yan. Sa performance. Kaya ipinagpatuloy ko ang aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. Lumaylo ako sa radio, sa dyaryo, ipinagpatuloy ko ang aking YouTube channel, Kaagapay ECTV. I-search nyo, Kaagapay ECTV. I-search nyo. Sa inyong mga cellphone. I-search nyo. Kung may data kayo, i-search nyo. Yes. I-search nyo sa ano?